Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Maria. 34 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa syudad ng Kamaynilaan. Pero tubong Mindanao po talaga ako. Noong bata pa lamang ako, tahimik at payak ang pamumuhay namin. Ang bawat araw ay umiikot sa mga gawain sa bukid, pagtulong sa mga magulang at mga simpleng kasiyahan ng mga bata sa aming baryo. Simula pagkabata, mahilig na akong maglaro sa palibot ng aming bahay, lalo na sa mga likaw ng saging at malapit sa ilog kung saan madalas kaming nagsasawsaw ng mga paa. Doon ko nakilala si Mayari, ang naging matalik kong kaibigan. Si Mayari, noon pa man ay kakaiba na talaga sa lahat ng bata sa aming lugar. Hindi lang dahil sa napakagandang mukha niya, kundi dahil sa kanyang puting balat at kakaibang hugis ng kanyang mga mata. Tila ba galing siya sa ibang mundo. Pero sabi ng mga tao sa amin, baka anak umano siya ng banyaga dahil hindi ka pareho ng kulay at itsura ng mga lokal na bata. Noong una, nagdadalawang isip akong lapitan siya. Hindi kasi siya gaya ng ibang mga bata. Tahimik si Mayari. Medyo mahiyain at mahilig talaga siyang mag-isa. Habang kami naman ng mga kaidaran ko ay naglalaro ng sama-sama. Parati ko siyang tinitignan at pinagmamasdan. Noon pa man kasi, magaan na talaga ang loob ko sa kanya at gusto ko siyang maging kaibigan. Natatakot lang akong lapitan siya. Baka kasi layuan niya ako. Hanggang sa isang araw, napansin niyang tinitignan ko siya. Saglit kaming nagkatitigan na para bang pinapakiramdaman ng bawat isa. Maya-maya pa, nakita kong gumuhit ang maliit na ngiti sa mga labi niya at kinawayan ako. Hudyat na pinapalapit niya ako sa kanya. "Maria, halika dito," sabi niya habang nakaupo sa ilalim ng isang punong may katandaan na. Hindi ako makapaniwala. Siya mismo ang unang nagsalita sa aming dalawa. Alam ko din kasi noon na mailap talaga siya sa mga kabataang tulad ko na nakatira sa baryo namin. Pero lumapit ako at naupo sa tabi niya. Hindi namin alam na iyon na ang simula ng pagkakaibigan namin at ang simula ng isang kwento na kakaiba sa lahat ng narinig niyo. Magmula ng araw na yon, naging magkaibigan na kaming dalawa. Habang lumalaki kami, halos araw-araw kaming magkasama at mahirap ng paghiwalayin pa. Madalas kaming naglalaro ng tagu-taguan sa mga taniman. Nagbabasa ng mga lumang libro na hiniram namin sa maliit na librarya ng aming paaralan. At minsan, naglalakad-lakad sa gilid ng ilog habang nagkikwentuhan. Pero magmula nang maging magkaibigan kaming dalawa, may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Para bang may itinatago siyang lihim sa akin na hindi ko lubos maunawaan kung ano. Kakaiba talaga siya. May kung ano sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Ang mahalaga kasi sa akin ng mga panahong yun ay ang pagkakaibigan naming dalawa. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, napansin kong may kakaibang liwanag ang umiikot kay Mayari. Hindi ito parang liwanag ng araw o buwan. Parang isang banayad na kumikinang na nagmumula sa kanyang balat. "Mayari, bakit parang may ilaw ka?" Namamangha at nagtatakang tanong ko. Mabilis naman niyang tinignan kung ano ang tinutukoy ko. Nang makita niya ang kumikinang sa balikat niya, dali-dali niya iyong tinakpan. Nababahalang tumingin sa akin. Saka mabilis na tumakbo, palayo sa akin. Iniwan niya akong mag-isa sa daan. Sa bilis ng pangyayari, hindi ko na siya nagawang sundan.
Takang-taka at gulong-gulo ako sa naging reaksyon niyang yun. Para bang may kinakatakutan siyang malaman ko. Nasundan pa ang mga pangyayaring yun hanggang sa naging mailap siya sa akin. Pero dahil sa kakulitan ko, hindi ko siya tinigilan. Parati ko siyang binabalik-balikan sa bahay nila. Hindi ko kasi matanggap na dahil lang sa pangyayaring yun ay masisira ang pagkakaibigan naming dalawa. Hanggang sa hindi niya na nga ako magawang maipagtabuyan pa. Maria, hindi ako tulad ng ibang tao. Hindi ako gaya ng iniisip mo. Nakayukong sabi niya, halos pabulong na lang. May mga bagay akong hindi mo pa alam tungkol sa akin. Natatakot ako na baka layuan mo ko kapag nalaman mong mga yon. Bahagya akong kinabahan sa mga sinabi niya. Pero pinilit kong ipanatag ang loob ko at hinawakan ng kamay niya. Ano ka ba mayari? Kahit anong mangyari, kahit ano pa man yung sekreto mo, magkaibigan pa rin tayo. Huwag mo ko ituring na ibang tao. Tanggap kita. Ani ko at marahang pinisil ang kamay niya. Tumingin siya sa mga mata ko. Pero sa pagkakataong iyon, wala na ang pagdadalawang isip nito. Alam mo namang, ampun lang ako, 'di ba? Hindi ako tunay na anak ni Nanay Ethel. Kasi, isa akong diwata, Maria. Isa akong nilikha ng kalikasan. Ngunit lumaki ako dito, sa mundo ng mga tao. Kaya hindi ko din lubos maintindihan ang sarili ko. Pagtatapat niya, hindi man ako makapaniwala sa mga narinig ko. Pero pinilit ko ang sarili ko. May tiwala ako kay Mayari at alam kong hindi siya magsisinungaling tungkol sa tunay niyang katauhan. Diwata? Pero bakit hindi mo sinabi noon? Bakit mo itinago? Natatakot nga ako. Baka kasi matakot ka o di kaya mawala ng pagkakaibigan natin. Alam mo namang sa dinabi ng mga kabataan dito, ikaw lang ang pinili ko. Hindi ko na pinansin ang mga sinabi niya. Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit at sinabing, hindi Mayari, kahit ano pa man, kaibigan kita at palagi akong nandito para sa'yo. Magmula noon, mas naging malapit pa kami. Natutunan kong tanggapin ang kakaibang mundo ni Mayari. At siya naman, natutong maging bahagi ng buhay ng mga tao sa aming baryo. Sa kabila ng lahat, ang pagkakaibigan namin ay naging daan para maunawaan ko na hindi lahat ng bagay sa mundo ay simpleng nakikita lang sa panlabas. Pagkatapos ng araw na yon, nang malaman ko ang lihim ni Mayari, ibang-iba na ang lahat ng aming naging usapan. Hindi na ito basta-basta pagkakaibigan lang. Naging isang malaking bahagi ng buhay ko ang pagiging kasama niya at ang pagkilala sa mundo ng mga diwata hanggang sa nagdalaga kami. Isang hapon, habang naglalakad kami pauwi mula sa bukid, tinanong ko siya ng maingat. Mayari, paano mo nalaman na isa ka palang diwata? Sinong nagsabi sa'yo? Napangiti siya. Ngunit may halong lungkot pa rin sa mga mata niya. Noong maliit pa ako, hindi ko talaga maintindihan kung bakit iba ang nararamdaman ko. Minsan, nakakaramdam ako ng init sa puso at liwanag sa paligid na alam kong hindi normal. Nalaman ko ang lahat nung umidad ako ng 5 taong gulang. Sa murang edad kong yun, sinabi na ni Nanay Ethel sa akin ang lahat. Siya ang nagkwento sa akin tungkol sa tunay na pinagmulan ko. Talaga? Anong sabi niya? Sabi niya, may mga engkanto na dumating sa kanilang sakahan at isa sa kanila ang nag-iwan ng sanggol dito sa mundo ng mga tao para lumaki umano sa tamang tahanan. Ako yun. Ako ang sanggol na iniwan ng diwata. Pero dahil lumaki ako sa mundo ng tao, hindi ko maramdaman ang lahat ng kapangyarihan ng aking lahi. Habang naglalakad kami sa tabi ng mga puno, hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit.
Pero Mayari, bakit mo kailangang itago? Hindi mo ba gusto na makita ng mga tao kung sino ka talaga? Hindi pwede, Maria. Hindi lahat ng tao ay katulad mo, na kayang tanggapin ang mga kauri ko. Natatakot ako. Baka maulit ang nangyari sa akin noong bata pa ako. Baka paalisin din ako sa mundong to at pabalikin sa mundo namin. Hindi pa ako handa para harapin yun. Pumailanlan kami sa isang maliit na payapang sulok ng ilog. Doon sa tabi ng lumang puno ng mangga na lagi naming tinatambayan noong bata pa kami. Habang nakaupo roon, nagsimula siyang magkwento ng mga nangyari sa kanya noong bata pa siya. Alam mo ba, noong bata pa ako, madalas akong makaramdam ng kakaibang tawag mula sa gubat. Parang may humihikbi o kumakaway sa akin mula sa malalim na parte ng kagubatan. Minsan, nakarinig ako ng mga awit na hindi maintindihan ng taengan ng mga tao. Pero ang madalas, nakakakita ako ng mga kakaibang nilalang, mga lumilipad tuwing gabi. Pero kapag tinitignan ni Nanay Ethel, wala naman siyang nakikita. Siyempre noong hindi ko pa alam na diwata ako, natatakot ako sa mga nilalang na yon. Pero ngayon, nasasanay na ako sa kanila. Seryoso ka ba? Parang mga kwento ng mga matatanda sa baryo natin? Oo, ganun nga Maria. Sila ang mga kapatid ko, mga diwata, mga engkanto. Sila ang tunay na nagmamahal sa akin. Pero lumaki ako dito, kaya't ginusto kong manatili na muna sa mundo ng mga tao. Isa pa, nakasanayan ko ng mamuhay dito sa mundo nyo. Pero alam mo namang hindi ka nag-iisa, di ba? Kahit anong mundo pa yan, Mayari. Kaibigan kita at palagi akong nandito para sa'yo. Alam ko, Maria. Kaya nga, mas pinili kong manatili rito. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Nang marinig ko ang huling sinabi niyang iyon, natahimik ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin sa kanya. Bigla kasing gumulo sa isipan ko na darating din ang araw na maghihiwalay ang landas naming dalawa. Lumipas ang mga araw at buwan. Mas lalong naging malalim ang pagkakaibigan namin. Sa tuwing nagkikita kami, madalas niyang ibinabahagi ang kwento tungkol sa kanilang mundo. Ang mga diwatang mababait, ang mga malalakas na engkanto, pati na rin ang mga panganib na dumadapo kapag may mga taong nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Isang araw, habang naglalaba kaming dalawa sa ilog, biglang lumitaw ang isang liwanag sa paligid ni Mayari. Hindi ito gaya ng dati. Ngayon, mas maliwanag, mas matindi. Mayari, ano yan? Gulat at nagtatakang tanong ko habang pinagmamasdan ng kanyang paligid. Tumayo siya ng maayos at ngumiti lang sa akin. Eto, kapangyarihan ko to. Maria, unti-unti ko nang natutunang gamitin ang kakayahan ko. Hinawakan niya ang aking kamay at biglang naramdaman ko ang init at saya na bumalot sa aking buong katawan. Parang may kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa kanya patungo sa akin. Maria, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Halika, sumama ka sa akin. Nakangiting sabi niya. Saka hinila ako, papasok sa loob ng gubat. Bagaman may halong kaba, wala na akong ibang nagawa kundi magpatianod sa kanya. Pumasok kami sa makakapal na gubat at biglang nagbago ang paligid. Ang mga punong kahoy ay tila humahalimuyak ng matamis na bulaklak at ang mga liwanag na kumikislap sa paligid na parang mga bituin sa lupa. Wow, ang ganda dito. Mayari parang ibang mundo. Namamanghang wika ko. Ito ang mundo naming mga diwata at engkanto, Maria. Dito talaga ako nabibilang. Hindi ba't napakaganda? Habang naglalakad kami, may mga maliliit na nilalang ang sumasalubong sa amin. Mga diwata na may pakpak na para bang kumikislap sa araw. Mga duwende na masigla at mabilis.
at mga hayop na hindi ko pa nakikita sa totoong buhay. Hindi ko talaga inaakala na totoo pala ang mga kwento ng matatanda. Totoo pala ang lugar na to. Sabi ko, habang pinagmamasdan ang kagandahan ng lugar. Minsan, natatakot akong bumalik dito dahil nangangahulugan ito ng paglayo sa mundong mahal ko. Napatingin ako kay Mayari ng may pagtataka. Naramdaman ko kasi ang bigat sa mga sinabi niya. Mayari, hindi mo kailangang piliin ng isa lang. Pwede ka namang maging bahagi ng dalawang mundo, hindi ba? Pagpapagaan ko sa loob niya. Hindi naman siya sumagot. Bagkus ay iginala lang sa paligid ang paningin niya. Lumipas ang mga araw. Naging mas madalas ang pagpunta namin ni Mayari sa gubat. Hindi na lang basta lakad, kundi para bang paglalakbay sa isang daigdig na puno ng hiwaga na para sa iba ay katang isip lamang o alamat, pero para sa aming dalawa, ito ay tunay na buhay. Pero isang araw, napansin kong may kakaibang tensyon kay Mayari. Para bang napakalalim palagi ng iniisip niya at namamataan ko siyang tulala. Ayos ka lang ba, Mayari? Ano bang nangyayari? Ilang araw na kitang napapansin ganyan. Ay, natatakot lang ako, Maria. May mga nilalang sa aming mundo na hindi maganda ang balak sa akin. Sila ang mga nilalang nagtatangkang kunin ako at dalhin pabalik sa mundo namin kahit ayoko pa. Pareho kaming natahimik sa sinabi niyang yon. Hindi ko din alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Gusto ko siyang tulungan, pero sa paanong paraan? Isa lang naman akong normal na tao. Wala akong kakayahan para makipagsagupaan sa mga tulad niya. Huwag kang mag-alala, Mayari. Hindi kita papabayaan. Kahit anong mangyari, kasama mo ko. Iyon na lamang ang nasabi ko. Para kahit papaano, gumaan ang loob niya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong napapansin na may mga bagay si Mayari na hindi na talaga pangkaraniwan. Hindi lang siya basta kaibigan na tulad ko, kundi isang nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Mga kapangyarihan sa unay, hindi ko maintindihan, pero iyon ang mas lalong naglapit sa aming dalawa. Isang hapon, habang naglalakad-lakad kami sa gilid ng palayan, napansin kong tila ba kumikislap ang mga dahon ng mga puno tuwing dumadaan si Mayari. Ang mga maliliit na bulaklak na dati ay natutuyo na sa sikat ng araw ay bigla namang bumubukadkad at kumakaway sa hangin sa kanyang presensya. Para bang unti-unti nang nalalantad ang tunay niyang pagkatao talaga. Minsan, nang sumapit ang tag-ulan at maraming tanim sa aming bukid ang nalanta, sinubukan ni Mayari na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Hinawakan niya ang mga dahon ng mais na tila naipit sa ulan. Napansin kong unti-unting nanumbalik ang sigla ng mga halaman. Laking tuwa ko dahil sa ginawa niyang iyon. Pero sa kabila ng nararamdaman ko, ay may kung anong pangamba sa likod nito. Naisip ko kasing baka maghinala kay Mayari ang mga tao sa baryo namin at kung ano pa ang sabihin ng mga ito, gaya na lamang ng kinakatakutang mangyari ni Mayari. At nangyari nga ang kinakatakutan naming dalawa. Buwan ng Hulyo, dumating ang isang bagyong hindi pangkaraniwan sa aming probinsya. Ang hangin ay matindi, ang ulan ay parang buhawi na nagwawala sa mga bubong at punong kahoy. Sa gitna ng unos, naramdaman ko ang pagkabalisa ni Mayari. Hindi na siya tulad ng dati na tahimik lang sa mga ganitong panahon. Mayari, ayos ka lang ba? Bakit parang may takot ka? Tanong ko, hawak ang kanyang kamay na nanginginig. Maria, may mga nilalang mula sa aking mundo na dumarating kapag may bagyo. Sila ang mga tagabantay na sinusubukang dalhin ako pabalik sa lugar na ayokong puntahan. Paliwanag niya ng mahinahon, ngunit seryoso.
Hindi ko lubos maintindihan ang lahat ng sinabi niya, pero ramdam ko ang bigat sa kanyang mga salita. Habang nagtatago kami sa loob ng bahay, naramdaman kong humina ang liwanag na palaging bumabalot kay Mayari. Unti-unting nawala ang sigla sa kanyang mga mata. Maria, natatakot ako. Naiiyak niyang wika. Hinawakan ko ang kanyang muka at tumingin sa kanyang mga mata. Mayari, hindi kita papabayaan. Kasama mo ko. Kahit saan ka man dalhin ng tadhana, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Pagpapalakas ko sa loob niya. Kinabukasan, habang maulan pa rin, nilakad namin ang bakuran. Nakita namin ang pinsala ng bagyo. Maraming mga tanimang nasira at ilang bahay ang lumubog sa baha. Ngunit nang tumingin ako kay Mayari, napansin kong may kakaibang ningning siya, parang mas malakas kesa sa dati. Maria, kailangan kong gamitin ang kapangyarihan ko para makatulong. Sabi niya. Bigla akong nakaramdam ng kaba, kumabog ng mabilis ang dibdib ko. At nang aawatin ko na siya, nailapat niya na ang kanyang kamay sa mga sirang halaman. Parang may mahinang sinag ng liwanag ang kumalat mula sa kanyang mga palad. Unti-unti, nagbukas muli ang mga bulaklak at lumakas ang mga punong nabalot ng baha. Ilang sandali lang, naging maayos muli ang bakuran ng bahay namin na para bang hindi dinaanan ng malakas na bagyo. Maging ang labas ng bahay nila Mayari kung saan nakatira ang umampon sa kanyang sinanay Ethel. Dahil sa pangyayaring iyon, laking pagtataka ng mga taga-baryo namin. Nagkaroon ng usap-usapan kung papaanong nangyaring tila nakaligtas ang mga bahay namin mula sa bagyong nakapaminsala talaga ng lubos. Ang iba pa ay sinasabing nagkaroon umano ng himala, pero ang iba namang nakakita na napinsala rin ang aming bahay bago pa ito gamitan ng kapangyarihan ni Mayari ay nakaramdam ng takot at pangamba. Marami ang nagtaka, naguluhan at mga nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari. Hanggang sa kumalat na nga ang bali-balita sa aming baryo na may naninirahang ibang nilalang kasama namin. Labis akong nabahala dahil sa pangyayaring yun. Natatakot akong baka sa oras na malaman nilang si Mayari ang may kagagawan ay ikasama niya pa ito. Hindi ako naniniwala na walang nilalang dyan sa bahay na yan. At maging yung matandang Ethel na yon. Paano niya nasabing nalinis niya agad ang buong bakuran niya? Gayong napakalawak ng lupain niya. Gigil na wika ng isang matanda. Oo nga, kung ganun lang rin naman pala may mga nilalang na naninirahan dito. Hindi na tayo ligtas. Sang-ayon naman ng isang matandang lalaki. Naikuyong ko na lang ang kamay ko nang marinig ko ang pinag-uusapan nila sa labas ng bahay namin. Magmula noon, sinabihan ko na si Mayari na hanggat maaari ay wag niya nang gamitin ang kapangyarihan niya dahil alam naman naming pareho na ikakapahamak niya ito. Lalo na't maraming mapagsamantalang tao sa baryo namin. Marami ang sarado ang pag-iisip at hindi marunong umunawa sa mga bagay na hindi lubos na iintindihan ng isang tao. Isang hapon, habang nagpapahangin kami sa isang maliit na kubo sa bukid, isang matanda na kilala sa aming baryo bilang tagapangalaga ng mga kwento at alamat. Maria, Mayari, may mga nilalang sa gubat na hindi natutuwa sa inyong samahan. Sinusubukan nilang sirain ang ugnayan ng dalawang mundo. Sabi niya. Nagkatinginan kami ni Mayari. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Tanong ko. Minsan, ang mga engkanto ay may mga alituntunin. Hindi lahat ay pumapayag na ang isang diwata ay manatili sa mundo ng mga tao. Kaya may mga pagsubok na kailangang pagdaanan upang patunayan ang karapatan ng dalawang mundo. Alam mo pong diwata ako? Bulalas na tanong ni Mayari.
Hindi na mahalaga yon. Ang importante ngayon, maging handa kayong dalawa. Matapos iyong sabihin ni Mang Dante, agad rin itong umalis ng walang pasabi. Naiwan kaming puno ng katanungan at pagtataka sa nangyari. Papaanong nalaman ng matandang yun na diwata ang kaibigan kong si Mayari? Dahil sa babalang iyon ni Mang Dante, mas pinagtibay pa namin ang aming samahan. Naging mas matatag si Mayari. Pinag-aralan niya ring kontrolin ang kapangyarihan niya. Hindi lang para sa sarili, kundi para na din sa buong baryo. Habang ako, natutunan kong maging lakas niya sa mga panahong nagdadalawang isip siya. Unti-unti na nga naming naiintindihan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagtanggap, pagmamahal, at hindi pagsuko kahit nasa harap ng mga lihim ng mundo na mahirap unawain. Nang tumungtong kami sa edad na 18, dumating ang araw na hindi namin inaasahan. Ang araw na kailangan ng magpaalam ni Mayari. Isang umaga, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, napansin kong seryoso ang kanyang muka. Tahimik siya, tila may mabigat na iniisip. Mayari, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malawak na kalangitan. Maria, may tawag mula sa mundo ko. Kailangan ko nang bumalik, hindi ko na pwedeng ipaglaban pa. Natigilan ako sa sinabi niya. Naramdaman kong uminit ang mga mata ko at unti-unting namumuo ang mga luha ko. Hindi ba pwedeng manatili ka na lang dito? Alam mo na Maria, matagal na nating napag-usapan to. Alam mong mangyayari to. Hinihintay na ako sa mundo namin. May mga tungkulin ako doon na kailangang gampanan. Hindi ito simpleng bagay lang. At kung mananatili ako dito ng matagal, mawawala ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Napabuntong hininga ako sa mga sinabi niya. Hindi ko mawari kung paano haharapin ang pangyayaring to. Paano ng pagkakaibigan natin? Hindi mawawala ang alaala natin, Maria. Kahit gaano tayo kalayo, ang ating samahan ay mananatili sa puso natin. Napapikit na lang ako nang maramdaman kong tuluyan na talagang tumulo ang mga luha ko na kanina pa nagbabadya. Tama ka. Hindi ko makakalimutan ang pagkakaibigan nating dalawa habang buhay. Salamat Maria. Salamat at tinanggap mo ko, lalo na sa pag-unawa mo sa akin. At sa huling pagkakataon, niyakap ko siya ng mahigpit. Habang lumalayo ang araw sa likod ng mga bundok, nakita ko si Mayari na unti-unting lumiwanag. Napapaligiran ng isang gintong liwanag na tila umaabot hanggang sa kalangitan. Sa kanyang pag-alis, naramdaman ko ang malamlam na hangin na may halong lamig at saya. Isang paalam, ngunit hindi katapusan. Mula noon, kahit wala na siya sa aking paningin, naramdaman ko na patuloy siyang nasa tabi ko sa bawat bulaklak na yumuyuko sa hangin at sa bawat hangin na humahaplos sa aking pisngi. Ang aming pagkakaibigan ay naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. At kahit na magkalayo kami, ang puso namin ay nananatiling magkaugnay. Pagkaraan ng pagkaalis ni Mayari, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay sa baryo namin. Pero hindi ganon para sa akin. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita na natagpo ang patay si Mayari sa dulo ng ilog. Ang katawan niyang puti, parang napaka-presko pa rin kahit ilang araw nang wala sa mundo ng mga tao. Nagtaka ang lahat. Wala namang dahilan kung bakit siya namatay. Walang sakit na naitala. Wala ring bakas ng pinsala. Para bang natulog lang siya sa dulo ng ilog. Di kagat ng insekto ay walang nakita sa katawan niya. Habang binuburo lang katawan ni Mayari sa bahay nila, nagpresenta akong ako na ang magbabantay sa bawat gabi ng lamay niya.
Hindi ko talaga iniwan ang katawan niya. Hindi naman sa nagbabaka sakaling mabuhay siya ulit o di naman kaya ay magparamdam, kundi para sa akin. Iyon na ang huling pagkakataong makakasama ko ang katawang lupa niya. Habang abala sa pagkakape at pagsusugal sa labas ang ibang mga nakikiramay, may matandang babae ang lumapit sa akin. Nakaupo ako nun sa may tabi ng kabaong, binabantayan ang katawan ng kaibigan ko. Maria, anong alam mo tungkol kay Mayari? Hindi namin maintindihan kung bakit siya namatay na lang bigla. Wala naman siyang karamdaman, hindi ba? Napatingin ako sa matandang kabaryo namin, saka marahang pinunasan ang luha sa pisngi ko. Sasabihin ko na sana ang tunay na dahilan na isang diwata si Mayari at bumalik na ito sa lugar na pinanggalingan niya kung saan talaga siya nababagay. Subalit napailing na lang ako nang maalala ko ang pinag-usapan naming dalawa na mananatiling lihim ang sekreto niya. Ay nako, kawawang bata, kaganda-gandang babae, nakikiramay ako iha. Napapailing na sabi ng matanda, sabay hinaplos ang aking balikat bilang tanda ng pakikiramay. Sa mga sumunod na araw, ang baryo ay tila may kakaibang katahimikan. Ang mga tao ay palihim na nag-uusap tungkol kay Mayari. Kung ano ba talaga ang dahilan ng ikinamatay nito at bakit gano'n na lang kabiglaan. Pero para sa akin, kahit wala na siya sa aking harapan, ramdam ko ang kanyang presensya sa hangin. Sa bawat araw na dumarating, alam kong buhay na buhay siya sa mundo nila. Sa kabila ng pagiging positibo ko, hindi naging ganun kasimple ang lahat. Sa simula, madalas akong mag-isa sa aming tambayan. Nagmumuni-muni sa mga alaala namin ni Mayari. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto kong kailangan kong ipagpatuloy ang buhay kahit wala na sa tabi ko ang matalik kong kaibigan. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.